Ano ang pipiliin mo? Maging pro-Bible ang action mo or maging un-Filipino? Ang isang mangmangpo ay hindi alam na ang Biblia at ang utos ng Diyos, kung ikaw po ay may Diyos, ay dapat inuuna mo ang obedience to the commandments of law. Regardless kung ang i-rebuke mo ay kapatid mo, parents mo, relatives mo. Ang ginawa ba ni Senator Amy ay un-Filipino? Parang double standard yata tayo. Pag si Duterte ang dalhin sa The Hague, ano ba ang tawag doon? Unconstitutional, un-Filipino, na meron namang sistema o batas na dapat prinoses muna dito bago dalhin. At kung ang judicial system ay hindi gumagana, ay saka dalhin sa The Hague. So, dalawang standards, ano? So, ano po ba ang istorya ng Biblia na many times over pag ikaw ay naka-violate sa Ten Commandments, ikaw ay binabato, ikaw ay pinaalis sa bayang banal? Ang una po, ang istorya ni Cain. Ang descendants po ni Cain ay pinalayas po sa bayang banal ng ating Ama. So, kagaya ng sinabi ko sa aking upload kahapon, may 5 moment na makikita natin na ang obedience to the laws of God, thou shall not steal, thou shall not commit the sins of the Ten Commandments. Alam niyo po ba na ang pagpatay ay hindi lamang literal na pinatay mo ang tao, kundi ang pagpabaya mo, at ilan na ba ang patay ngayon sa Bagyo Uwan ay 269. These are negligence by your acts of commission or omission na wala kang ginawa, na duty bound ka na dapat gawin mo yon sa mga descendants or citizens mo. Now, hindi po natin alam ang experience ng isang kapatid na ang normal na gagawin talaga, yan yata yan kahit sa lulong ng games or gambling, ay naranasan na hindi ang isang pamilya ay nag-give up. Ang iniisip po natin, yung move ba yun ni Senator Amy ay to save him dahil takot na talagang ma-uproot na naman sila, or talagang divine intervention na yon? Kasi sabi ko nga sa aking upload kahapon, no one saw it coming. Wala pong, ewan ko kung alam din ng Iglesia ni Cristo yun, na yun ang magiging talumpati niya. So, alangan naman, sasabihin muna ng Iglesia, pwede bang makita muna ang sasabihin mo bago ka magbigay ng talumpati mo? Of course not. They were given rules. Ang sabi ni kapatid Edwil Zabala ay inaprice po ang ating butihing Senador Amy Marcos na ang objective lang ng INC is for transparency, speed up the processes, justice. Kasi yun ang sabi din ng Biblia, na ang mga mamumuno or ang mga pinuno ay dapat ang simbahan ay binibigyan sila ng guidance. Kung alam mo rin po ang Biblia mo, abay makikita mo yun na sa una-unahang
panahon, sa kauna-unahang panahon, ang mga propeta, ang mga messengers of God, ang mga apostles of God, sila po ay ang nagsasabi sa mga namumuno ng pamahalaan, emperor, kings, pharaohs. They give insights and spiritual guidance to these people. Yun po ang ginagawa ng INC. Hindi po binubulabog. Ngayon, kung hindi pa rin makinig, abay, yun na, di ba? Pag ang Diyos na ang magsabi na hindi ka man nakikinig, lalo ka lang tumigas. Because ang diablo po, hindi po ang Diyos ang nagfafag ng utak mo. So if you will not align yourself to the teachings of God, ay ang Diyos na po ang bahala doon. Mahaba po ang kamay ng Diyos natin, kaya we give it to God. Marami na pong naglalabasan na kung ano-ano na hindi daw anak si Senator Amy. Yan talaga ang pamilya na yan. Pero yung pagbubunyag sa health condition ng kapatid mo, I think that is everyone's obligation na i-unfold mo yung medical condition ng katawan mo, di ba? So, sino ka para sabihin na ang sinabi ni Senator Amy ay desperasyon o kasinungalingan, di ba? Will she say na gusto na nga ng mga assigned na mga tao na bantay sa kaniyang kapatid na mag-resign? Mabilis ang movement ng pag-resign or pagpapalipat ng assignment nila ng presidente pa ang tatay nila sa kaniyang kapatid, kasi nga hindi na rurul. In fact, may naglalabasan na may kasulatan ang matandang senior na Marcos na kino-caution po that anyone who would have the same name sa kanya ay huwag pakinggan. At nakita po natin yun even doon sa Made in Malacanang na problema yun kasi yung kapatid ay nagpa-party pa rin. At that time, hindi natin binigyan ng kulay. But ngayon, binigyan natin ng kulay na desperado. Ano ang desperation ni Senator Amy? For one thing, she's already a sitting Marcos in the Senate. Second is, she has more to lose. Di ba? Hindi niya alam anong magiging reaksyon ng tao na inaccept na niya yun, yung accountability na yun na talagang sinabi niya na yun ang condition ng kaniyang kapatid. Hindi natin makikita ang tunay na reaksyon, pero by the looks of it, di ba? Nag-trust po ang ating mamamayan na may mga duda sa kaniyang joining the Duterte party. Ang sa side po ni Saldico, ang tanong ko lang dito, bakit meron pala na silang mga nakita na ang dinadalang mga basura ay pumunta kay Bersamin at Olivar? Bakit hindi ito in-unfold ng Blue Ribbon Committee noon? Ang tanong, paano ba may speed up yan na until na wala pa ring recommendation? Diba? Wala pa ring recommendation na i-charge na po pati si Martin Romualdez. Wala pa ang Blue Ribbon Committee recommendation when in fact Marcoleta already moved na i-end na natin yung Blue Ribbon Committee
investigation dahil sufficient na ang documents to warrant na papanagutin at i-answer na ng mga ito ang mga accusations. At alam natin, uulit-ulitin ko kagaya ng sinabi ko yesterday sa aking isang upload na ang ombudsman kahit nga unknown, hindi naka-out of office, ay pwede nang kasuhan. Bakit hindi pa kasuhan? Sinabi na ni ano. Ayan, may nakita na nyo na rin yung video na binivideo ni Saldico na ang utos ni President Marcos kay Romualdez when they were talking with Browner ay sufficient evidence na yan. Kung hindi totoo o AI lang yung uploaded na yon, ay di bahala na ang court dyan to assess that data, di ba? So, hindi po phishing yan. So, if that is alleged na buong mundo po ang watch at na witness ang mga sinabi ni Ko, ay siguro it is already a basis na filean din ng mga criminal charges including ang ating namumuno. So, hindi ko alam kung bakit Sandigan Bayan pa ang mag-file niya yan kasi hindi na congressman si Saldico. Ano ba ang connection doon? So, laban yan. Hindi ko alam anong mangyayari doon sa mga contractor na wala pa ring kaso na i-file. Bakit hindi bilisan ang pag-file ng kaso? At nang hindi na yan makalipad, ma-issuehan na agad ng mga warrant, di ba? So, ano pa rin, nagmamanman pa rin tayo at wala akong ibang ibibigay lang na enlightenment na in summation. Ang masasabi ko lang, ang ginawa ni Senator Amy ay a self-destruct kung hindi totoo yon, just to save the family in case na mag-aklas talaga. That was a self-destruct kasi ang silent majority, mas marami po kaming hindi nagsasalita at nandoon sa kalsada. So, ang Biblia po at ang utos ng Diyos ay dapat ang ating kapatid, ang ating kapamilya ay dapat i-censure po natin, i-rebuke po natin kung sila ay nasa taliwas na daan. Salamat sa pakikinig. I think being proved Bible is the best rather than being an Filipino. Nakakahiya ka kung sino ka man nagsasabi na mas bangag pa si Senator Amy. Yang utak mo, pinag-aanuhan yan ng usok ng diablo na hindi mo makikita ang wisdom na dapat tayo ay alam natin ang pinagagawa talaga natin. 'Di ba? Napaka abnormal po na talagang wala lang reaction at anak mo pa ang nagsabi to contest. Kagaya po ng aking upload kahapon at kagaya ng sabi ni Senator Amy, dapat magpa-hair follicle test at sabi ni Kong Pao Duterte ay dapat in public po. At para po hindi nasuhulan na naman ng 150 million ang magte-test niyan, dapat sa isang expert na ang magbabayad po ay ang mga Pilipino. Mag-aambag-ambag po tayo ng peso para lang i-publish yan na hindi galing sa kaban ng
para makita natin talaga ang katotohanan kung totoo ang sinabi ni Senator Amy o hindi.